Alam mo yung pakiramdam na ang daming tao sa paligid mo pero parang wala ka talagang kasama. May trabaho ka naman, may phone, may mga plano, pero may boses sa loob mo na hindi tumitigil, paulit-ulit lang. Eto na ba yon? Tinatawanan mo lang, iniscroll mo, pinapagod mo sarili mo para hindi mo marinig, gumagana, sandali. Pero pag tahimik na kapag wala ng kausap, bumabalik, mas malinaw. Sinunod mo naman lahat ng sinabi nila, maging busy, magmukhang confident, maghabol ng success. At oo, sa labas, mukhang okay ka naman. Pero kung honest ka, gumagalaw ka lang, hindi ka nabubuhay. Parang nananalo ka sa checklist pero may kulang pa rin. At ang mas nakakainis, hindi mo nga alam kung ano. Alam mo lang, pagod ka na sa pag-acting na okay ka. Hindi yan kahinaan, hindi rin drama, awareness yan. May parte sa'yo na naghahanap ng ayos, direksyon, isang bagay na totoo kahit masakit. Kaya linawin ko lang agad, hindi ka nito aaliwin. Hindi ka nito papakalmahin. Hindi to feel good na usapan. May mababasag dito, may mawawala, may parte mo na matatamaan. At oo, may konting dugo, hindi literal pero ramdam. Pero sa gitna nun may magsisimulang bumangon, linaw, focus, lakas na hindi kailangan ng audience. Yung katahimikan na hindi umaasa sa approval ng iba. Doon tayo papunta. At kung magstay ka, kung hindi ka agad aalis pag naging uncomfortable, maiintindihan mo kung bakit parang sinasaktan ka ng buhay at kung ano talaga ang ibig sabihin ng mamuhay na may hawak sa sarili mo. Unang level, paggising. Hindi ka nagising dahil gusto mo, nagising ka kasi hindi na gumana ang pagpapanggap. May umalis, may nawala. Biglang lumakas ang katahimikan. Yung buhay na ginawa mo para maging komportable, may amoy bulok na at ngayon mo lang naamoy. Akala mo malakas ka kasi kaya mong mag-grind, pero ang grind na walang katotohanan, ingay lang yan. Tinawag mong peace ang distraction. Tinawag mong reward ang bisyo. Tinawag mong purpose ang basta makasurvive. Kung tutuusin, alam mo namang kalokohan yon. Hindi na bumubulong ang realidad, hinahatak ka na. Isa-isa nitong tinatanggal yung mga dinikit mo sa sarili mo, titulo, imahe, peking disiplina, hanggang sa wala nang matira kundi ikaw. At ayun na, yung kalaban na matagal mong iniiwasan, ikaw pala. Yan ang paggising, hindi liwanag, hindi motivation, exposure. Nakatayo ka sa gitna ng gulo na ikaw mismo ang gumawa at bigla mong nakikita kung gaano ka kagulo talaga. Maiisip mo yung dati mong buhay at mapapailing ka, hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong hindi ka ginawa para doon. Lalaki ka at may mas hinihingi sa'yo ang buhay. May babaguhin, may lalabanan. Dito namamatay ang luma, hindi biglaan pero sigurado. At dito pa lang nagsisimulang huminga ang bago. Ito ang level 1, hindi simula ng ginhawa, simula ng awareness na sa wakas may saysay. Ikalawang level, gutom. Pagkatapos mong magising may susunod na tatama, gutom. Yung klase ng craving na walang drama pero nakakainis. Bigla mong mapapansin, wala nang epekto yung mga dating gumagana. Yung mga bagay na akala mo nakakapuno sa'yo dati, wala na. Bisyong pamparelax pero parang wala namang effect. Pornografiya, nakakasuka, comfort, mas lalo ka lang naiirita pagkatapos. Hindi ka malungkot, hindi ka rin depressed, gutom ka lang. At hindi gutom ng tiyan, yung mas malalim, yung gutom na mararamdaman lang ng lalaking may naalala. Naalala ng loob mo na hindi ka ginawa para lang sa aliw. Karamihan, dito tumatakbo, ayaw nila sa pakiramdam na may kulang kaya tinatabunan nila. Scroll, porn, alak, ingay, tawa kahit pilit, kahit ano, basta wag maramdaman yung kulang. Pero kung magiging honest tayo, hindi ka sisirain ng gutom. Yung pagtakas, yun ang sisira sa'yo. Kasi ang gutom, senyales yan. Ibig sabihin may buhay pa sa loob mo. May parte sa'yo na ayaw pumayag na ganito na lang. Kung gagamitin mo ng tama, bubuuin ka ng gutom. Kung papatayin mo, unti-unti ka ring mamamatay. Kaya huwag mo siyang patayin, i-redirect mo. Pakainin mo ng galaw, hindi ng aliw, ng focus, hindi pantasya, ng disiplina, hindi distraction. Kasi may nangyayari pag ang lalaki natutong mabuhay ng may gutom,
Hindi na siya desperado, hindi na siya naghahanap ng papuri. Kumikilos siya na may direksyon, kahit wala siyang sinasabi kahit kanino. Ito ang level 2. Dito tumitigil ang desire na puro emosyon lang at dahan-dahang nagiging sandata. Manatili kang gutom, kakailanganin mo yan pagdating sa susunod. A cat-long level. Decision. Walang silbi ang gutom kung hanggang ramdam lang. Lahat ng lalaki nararamdaman yan. Konti lang ang gumagalaw. Dito pumapasok ang desisyon. Hindi yung balang araw, hindi yung paghanda na. Ngayon, dito umaatras ang karamihan. Kasi ang desisyon may kapalit. Hindi ka pwedeng magdesisyon ng walang nawawala. May taong lalayo, may comfort na mawawala. May version mo na mamamatay. Yung ikaw na sanay magpaliban, may dahilan palagi, takot mawala yung ginhawa. Sa tuwing nagdadalawang isip ka, humihinga pa siya. Sa tuwing kumikilos ka, unti-unti siyang nauubos. Kaya malinaw lang ang desisyon, hindi ideya, ibubukod ka niyan. Pinuputol mo yung daan pabalik sa dati, kaya biglang nagmumukhang tanga yung mga dahilan mo. At yung sakit na nararamdaman mo, hindi ka pinaparusahan, pinapatunayan ka lang. Walang magtutulak sa'yo, walang magdidisiplina sa'yo, ikaw lang. At sa puntong to, dalawa lang ang choice, mag-commit o mabulok. Ganun kasimple. Ito ang level 3. Dito ka tumitigil sa kakahintay. Dito mo sinisimulang pangunahan ang sarili mo. Mag-decision ka at huwag ka nang magkunwari na hindi mo alam ang kapalit. Ika-4 na level, pagsubok. Pagkatapos mong magdesisyon, huwag ka nang magtaka, may darating palagi. Biglang hindi gagana ang plano, yung mga taong akala mo kakampi, biglang wala. Yung mga pinto na akala mo bukas na, sasara, parang sinasadya. At sa totoo lang parang ganun nga. Hindi para sirain ka, kundi para tanungin ka, totoo ba yung desisyon mo? Yan ang pagsubok. Madaling magsabi ng magbabago na ko habang maayos ang lahat. Iba na pag may pressure. Dito nagwawala ang emosyon. Dito parang tahimik ang dasal. Dito mapapaisip ka kung tanga ka ba sa pinasok mo. Walang pumapalakpak, walang nakakaalam, walang sasalo sa'yo. At dito bumibigay ang karamihan. Naghahanap ng mas madaling daan. Nagra-rationalize. Siguro hindi pa oras. Siguro mali ito. Hanggang isang araw, hindi nila namamalayan, balik na naman sila sa dati. Pero eto ang ayaw sabihin ng iba, may silbi ang pagsubok. Tinatanggal nito ang yabang, nilalantad ang kahinaan, pinapakita kung alin ang totoo at alin ang arte lang. Hindi mo pwedeng i-fake ang disiplina dito, hindi uubra ang salita. Titisin mo o tatakas ka at pag tumakas ka, uulit ka lang ulit. Kaya kung nandito ka na, manatili ka sa pagsubok, hindi habang buhay, pero hanggang matapos ang trabaho nito. May mawawala dito, oo, pero kapalit nun, mas maganda sa kung anong meron ka ngayon. At yun ang punto. Hindi kaaway ang sakit, hindi rin malas, comfort ang kalaban. Ito ang level 4, dito sinusukat kung seryoso ka talaga at dito nagsisimulang magmukhang totoo ang direksyon ng buhay mo. Ika-5 level, devotion. Pagkatapos ng pagsubok, walang papalit na fireworks, boring ang susunod. Hindi yung peaceful na Instagram quote, yung boring na katahimikan na wala kang masisisi, ikaw lang. At dito nahihirapan ang karamihan kasi ang sakit, may kalaban, may galit, may laban. Ang katahimikan, wala. Walang kausap, walang sisihin, walang drama, sarili mo lang araw-araw. At dito maraming nawawala. Akala nila ang growth puro hype, puro struggle, puro adrenaline. Hindi. Ang totoong growth nakikita sa pananatili kahit wala ka nang nararamdaman. Yan ang devotion. Pagpapatuloy kahit walang gana, pagbangon kahit walang palakpak, pagsunod kahit parang walang nangyayari, dasal kahit parang walang sagot, trabaho kahit mukhang walang patutunguhan. Hindi ka inspired, hindi ka motivated, pero nandyan ka pa rin. At dito mo makikita kung alin ang trip lang at alin ang panata. Ang mahina, hinahabol ang pakiramdam. Ang seryoso, binubuo ang tibay. At eto yung hindi obvious sa simula. Dito nagsisimula ang kapayapaan. Hindi dahil gumaan ang buhay, kundi dahil tumigil ka na makipagnegosasyon sa sarili mo. Tugma na ang sinasabi mo at ang ginagawa mo.
Ito ang level 5, hindi passion, commitment, hindi hype, loyalty. Manatili ka kahit walang nakatingin, dito mo pinapatunayan kung kanino ka talaga tapat. Ika-6 na level, disiplina. Kung ang debosyon ang dahilan kung bakit hindi ka umaalis, ang disiplina naman ang dahilan kung bakit nagiging delikado ka. Dito nawawala ang drama, wala nang subukan ko, tingnan natin pag may gana, tapos na yon. Ngayon sistema na. Inaayos mo ang buhay mo para suportahan yung direksyong pinili mo, hindi yung mood mo sa araw na yon. Disiplina to, hindi siya inspiring, hindi siya exciting, paulit-ulit lang. Parehong oras, parehong galaw, parehong desisyon araw-araw. At sa bawat araw na inuulit mo ang tamang bagay, unti-unting nawawalan ng lakas yung mahinang ikaw, yung tamad, pabago-bago, puro simula, walang tapos. Hindi ka na gumagalaw dahil feel mo, kumikilos ka kahit wala kang maramdaman kasi alam mo na kung ano ang totoo. Dito natututo ang katawan na sumunod, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Nilalagyan mo ng limit ang sarili mo para magkaroon ng totoong kalayaan. Hindi lahat pwede, hindi lahat ngayon, hindi lahat para sa'yo. At okay lang yon. Walang palakpak dito, walang papuri. Pero may isang bagay na nangyayari, nagiging steady ka. At pag steady ka na, hindi ka na madaling guluhin. Ito ang level 6, hindi flashy, hindi romantic, pero dito nabubuo yung lalaking mahirap ibagsak. Ika-7 level, galak. May mapapansin kang kakaiba dito. Hindi biglaan, hindi fireworks, parang may humintulang manggulo sa loob mo. Yung mga bagay na dati kayang guluhin buong araw mo, hindi na ganun kalakas. Yung chaos na dati automatic kang tinatangay, dumadaan na lang. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil ikaw ang nag-iba. Ito ang galak. Hindi yung masayang masaya ka, hindi rin yung laging okay ang lahat, pwede rin siyang tawagin na ayos. Ayos sa loob, control sa sarili, hindi sa iba. Gigising ka na wala ng bigat ng hiya, haharap ka sa pressure na hindi ka na agad nagpapanik. May laban ka pa rin, may sugat pa rin pero hindi ka nawasak. At dun mo marirealize, hindi na sayang yung mga dinaanan mo. Yung sakit, hindi ka lang sinaktan, hinulma ka. Akala ng marami ang galak reward, hindi, signal yan. Ibig sabihin, nagkakatugma na yung loob mo at yung galaw mo. May bagyo pa ring darating, may dugo pa rin paminsan-minsan pero mas buhay ka kaysa dati. Kasi ang kapayapaan hindi kawalan ng laban, kakayahan niya na manatiling buo kahit nasa gitna ka pa rin nito. Ito ang level 7, tahimik na corona, lakas na hindi na kailangang ipakita. Ang huling level, dominion. Ito na yon. Hindi ending, hindi climax, simula ng control. At klaruhin lang natin agad, ang dominion hindi tungkol sa pagiging mas mataas kaysa iba, sarili mo ang sakop nito. Nadaanan mo na yung mga dapat makabasag sa'yo, pagsubok, katahimikan, paulit-ulit na araw na walang pumapansin sa'yo at hindi ka bumigay. Kaya ngayon, iba na ang galaw mo, hindi ka na nagre-react sa lahat, hindi ka na hatak ng emosyon kada kibot, may sarili ka ng sentro. Ang dominion hindi maingay, hindi siya nagyayabang, hindi siya nagpo-post ng quote. Makikita mo lang sa desisyon, sa mga bagay na hindi mo na pinapatulan, sa mga tukso na dati kang dinadapa pero ngayon, inaapakan mo na lang. Dito sumusunod ang emotion sa direksyon, hindi baliktad. Dito ang isip mo hindi na naghahanap ng dahilan kundi naghahanap ng tama. Dito ang katawan mo sanay ng sumunod kahit ayaw niya. Karamihan gusto ng kontrol, konti lang ang handang magbayad para dito. Kasi ang dominion hindi kinukuha, binubuo. Araw-araw sa maliliit na desisyon na walang nakakakita. At pag nandito ka na mapapansin mo hindi ka na impulsive, hindi ka na insecure. Pinipili mo ang laban, pinipili mo ang salita, pinipili mo ang ubusin mong lakas. Hindi ka perpekto pero aligned ka at malaking kaibahan yon. Ito ang dominion, hindi yabang, hindi ego, tahimik na autoridad na galing sa buhay na may ayos. Ito ang totoo. Hindi natatapos to. Sa araw na isipin mong okay na ko, dun ka magsisimulang umatras. Hindi biglaan, dahan-dahan. Ang dominion hindi finish line, araw-araw na desisyon yan.
Araw-araw mong pinipili kung gising ka o tulog, kung gutom ka pa o nagpakabusog ka na sa comfort, kung aayusin mo ang sarili mo o magpapalusot ka na naman. Wala nang dramatic dito. Ikaw lang at yung mga desisyon na walang nakakakita. Bayad mo na ang presyo, alam mo na yung sakit, nadaanan mo na yung katahimikan, nakabuo ka na ng ayos. Ngayon bantayan mo. Kasi hindi titigil ang mundo sa paghila sa iyo pabalik. Gusto kanyang pagurin, gustong bumalik ka sa dating ikaw, yung madali, reactive, sabog. Huwag kang pumayag. Igalang mo ang katahimikan mo, linisin mo ang apoy mo, panatilihin mong may ayos ang loob mo. Hindi mo kailangang maging mas maingay, hindi mo kailangang magpaliwanag. Kailangan mo lang maging matalim. Hindi mo kailangang patunayan na lalaki ka, mabubunyag yan sa paraan ng pamumuhay mo. Ang dominion, hindi pananakop ng mundo, pangangalaga yan sa kung anong ipinagkatiwala sa iyo. Kaya tumayo ka, pangunahan mo muna ang sarili mo. At kung may makakita man, hayaan mo. Hindi ka nandito para hangaan, nandito ka para maging totoo. At gamitin ang regalo ng Diyos para sa iyo bilang isang lalaki. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.